Magsitayo pong lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayakpakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at duwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kayo ang asin ng sangkatauhan, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Asin at liwanag. Ano nga ba ang koneksyon ng dalawang ito? Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, mapapalalim natin kung ano ang ibig sabihin ni Kristo nang sinabi niya ito kapag ating susuriing mabuti kung paano nagluluto yung mga Israelita nung panahon niya. O bago pa yung panahon ni Kristo, kung paano sila nagluluto. Ako po mismo, hindi ako marunong magluto o hindi ko talent ang magluto. Pero mas talent ko ang magsunog. At doon po tayo tutungo. Kung paano gumagamit ng panggatong yung mga Israelita. Alam niyo po, sa panahon nila, sila ay bukod sa mga mangongolekta ng kahoy na panggatong para sa pagluluto, mangongolekta sila ng mga dumi ng kamelyo, yung mga tae ng kamelyo. Tapos, kapag ito'y tuyo na, siguro po yung ilan sa inyo, lalo kung lumaki sa probinsya, ay nangolekta ng yung sa baka para gawing pataba sa lupa. Ganon din po ginagawa nila. Mangongolekta sila, tapos lalagyan, pag tuyo na yung dumi ng kamelyo, lalagyan po nila ng asin. Kumbaga, asin. Para yun ay, pag natuyo na at it's hard enough or matigas, maaaring gamiting panggatong sa niluluto. Ano po ba ibig sabihin nito? It is the way that Jesus is telling us that as His disciples, bilang mga alagad ni Jesus, tayo ang mag-uumpisa ng kislap ng liwanag. We are the ones who will begin a spark. We are the ones
who will bring light to the world through that spark. Hindi natin hihintayin na may basta-basta nagbibigay ng liwanag sa atin. Opo, may nagbibigay ng liwanag sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon. Pero bilang mga alagad ng Panginoon, tayo mismo, may initiative tayo na magbigay ng kislap sa mundong ito. Kislap na magbibigay ng pagbabago. Pagbabago na magliliyab, lalong-lalo na kung itong pagliliyab na ito ay nakaugat sa pag-ibig ng ating Panginoon. At hindi ba't liwanag tayong tunay? Ang liwanag po hindi tinatago. Gaya po ng sinabi sa Ebanghelyo, ang liwanag ay hindi rin nagtatago o tago ng tago. Lalo na po yung liwanag na ito, nagmumula kay Kristo, ay tinanggap na natin nung tayo'y binyagan. Di po ba bukod sa tubig at prisma, merong kandila na ipinipresenta para sa atin? At paano ba tayo magiging asin at liwanag sa kasulukuyang panahon? Balikan natin yung unang pagbasa. Sinasabi po doon, yung balo, yung widow, siya ay nagbigay kay Elias ng kakaunting harina at langis. So the flour and the oil na tanging sa kanya na lang at doon sa anak niya. Kumbaga, inaanyayahan tayo ng Panginoon na basta ibigay natin sa abot ng ating makakaya ang kahit kakaunting meron tayo, hindi niya tayo pababayaan. Magsisilbi tayong tanglaw, magsisilbi tayong liwanag para sa ating kapwa kapag ibinigay natin sa abot ng ating makakaya, maging ang buong buhay natin o buong ikabubuhay natin. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tayong lahat na taglay ang liwanag ni Kristo ay tinatawag na magbigay liwanag sa mundo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa upang bigyan ng ibang tao ng kalwalhatian ang Ama sa langit. Hindi po tayo yung binibigyan ng kalwalhatian kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Kundi gaya po ng sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, yung kalwalhatian na yun ay alang-alang o iaalay sa Ama na nasa langit. At ngayon po, siguro sa ating pagpapalalim na tayo'y nagiging asin, tayo'y nagiging liwanag. Maari ninyong masabi, lalo sa mga makakasalamuhan ninyo, maging sa mga katabi ninyo ngayon o sa mga taong makakasalamuhan ninyo paglabas na paglabas dito sa simbahan, bilang mga asin at liwanag na sumasalamin sa pagiging liwanag ni Kristo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim, harapin mong magiting ang bagong awitin, ikaw ang liwanag sa dilim. Magsitayo po ang lahat.